salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na makabahagi po kayo ngayong Christian Education Sunday. Tunay po na pagpapala po lagi kapag kami po ay nakakabisita sa mga iglesia na mga kapatid po natin. Though kayo po ay naka-aircon, naranasan po namin yung mainit na pagsamba at pagtanggap ng kapatiran nito. Kaya magandang umaga po at isang pagpapala na makasama po kayo. Good morning po. Tayo po ay panalangin. Aming Panginoon, patuloy kami na humihingi ng iyong gabay, pagpapala at bendisyon para po sa aming pagsasalusaluhan na iyong mga salita. Alam namin na ikaw lamang po yung aming Diyos na lagi po nagbibigay ng kanyang mga mensahe sa bawat isa po sa amin, sa bawat tinatalaga mo po sa iyong iglesia, O God. Ikaw lamang po yung iyong mga salita, yung patuloy na maihayag. Patuloy mo po itago ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang makita, ikaw po ang mapapulihan, Panginoon, sa bagay na ito. We continue to lift up all glory, honor, and praise to you alone, our Lord and Savior Jesus. Amen. Ngayon po ay kinukongratulate ko po ang Villa Lolita UMC sa pagsa-celebrate ng Christian Education Sunday. Ang Christian Education Sunday po sa buong Pilipinas ay ginaganap tuwing September. At isa po ito sa apat na pinapayagan ng ating Philippine Central Conference para po sa special offering. Dahil ito pong special offering natin, ginagamit po pino-forward po natin sa Philippine Central Conference upang magamit po sa Christian Education, sa Board of Christian Education po. Kaya maraming salamat po sa pag-celebrate nyo dahil nagiging kabahagi po kayo para mas patuloy na mai-advance ang kingdom ng ating Panginoon. At ngayong umaga po, though ang Pilipinas po ay gumagamit ng tema na ginagamit po usually ng Vacation Church School, Growing in God's Grace. Kayo po ay may specific theme na ipinagkaloob. So, building and empowering through Christian education and discipleship. With your sub-theme, building the community of faith. Gusto po natin talaga na makapagbuo ng isang komunidad ng pananampalataya. Yung Christian community na walang ibang sentro kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya mapapansin niyo po sa ating mga churches, hindi natin inaalis ang cross. Kasi ito yung nagpapaalala sa atin na Jesus is the center of our church. Wala pong iba. Though we are very proud to be United Methodist members, pero ang Panginoong Jesus pa rin ang itinataas natin. At sa pag-build po natin ng community of faith, ito yung gusto natin ipamana dun sa mga bata na umaawit po kanina, diba? Kaya our church is centered on Jesus Christ, characterized by authentic love, mutual care, and honest fellowship. Diba po? And our shared commitment to study the Scripture and living out our faith together. So, kahit po magkakaiba tayo, iisa yung goal natin. Diba po? Mag-aral ng Scripture, mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga nandito po tayo lahat, diba? Doon po sa last slide ko yung next slide. Pero, nagsisimula pa lang po ako, pero last slide ko na. Sabi po dyan, I am a disciple. Kung kayo po ay medyo hindi pa masyadong sure kung disciple ba kayo talaga ni Jesus, gusto ko pong sabihin sa inyo na kaya tayo lahat nandito kasi disipulo tayo ng Diyos. Tama po ba? Pwede bang i-declare natin, I am a disciple? Kasi we are part dun sa building ng kingdom ni God. We are part dun sa community of faith na gusto ng Panginoon. Kaya tayong lahat disciple tayo. Yung disciple daw, mga learners yon. Kaya tayong lahat, di ba? Kaya tayo nandito sa church kasi gusto natin laging matuto sa Panginoon. Amen po. Ang ating text ngayon ay mula po sa Luke 16:19 to 31. At ito pong verse natin, medyo mali po yung text
yung pinasa po kanina ni Pastor. Ang tema po natin, building the community of faith. At kasama din sa community of faith, yung mga marginalized people. Yung mga nasa laylayan. Tawag ng iba yung grassroots. Di ba po? Sila ay nais din na makabahagi sa community natin. Yung binasa ko kanina, verses 19 to 21. May isang mayamang nagdaramit ng mabahalin, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubi, nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalumpasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot ng kahit mumong nahuhulog lamang sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Kung napipicture out natin, no, parang nakakadiri, no? Punong-puno siya ng sugat, yung si Lazaro. Pero pinakita rin yung mayaman na, ano sabi niya? Saganang-sagana. Ang kanyang damit ay mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ibig bang sabihin nito, hindi na tayo pwedeng magdamit ng mamahalin. Hindi naman po yata, no? Pero pinapakita po dito sa text na kung gusto daw natin mag-build ng community of faith, we need to see each other. Di ba po? Parang kung ikaw nakakapagdamit ka ng maayos, syempre kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba po? Kaya nga tayo nagsusumikap sa ating buhay para maibigay natin yung nararapat para sa ating sarili, para sa ating pamilya. Hindi po yun masama. Ano yung nagiging masama doon? Kilala ng mayaman si Lazaro at nakikita niya araw-araw. Kasi si Lazaro namumulot ng mumo. If we really want to build a community of faith, we need to see each other. Nakikita natin yung kalalagayan ng bawat isa. Nakikita natin yung mga kapatid natin. Kilala natin sila. We know them by name. Hindi na lang pinangalanan yung mayaman kasi baka, hindi magiging maganda yung dating. Pero si Lazaro, binigyan ng pangalan para makita natin na alam ng mayaman kung sino si Lazaro. Alam niya yung pangalan. Pero anong ginawa ng mayaman? Inignore niya. Hindi po masama na masagana yung pagkain natin, di ba? Hindi masama na maganda yung masuotan natin. Ang masama, dun sa picture na pinapakita sa atin ng Panginoon, if we really want to build a community of faith, makita natin yung mga kapatid natin na walang kinakain, nakakaiyak kasi po galing ako Obando, na lumulubog sa baha. Samantalang yung iba nating mga kapatid ay nagpapakasasa sa pera na hindi naman po pala nila, hindi naman sila yung naghihirap. So, bilang mga Kristiyanong Metodista, nakikiisa po tayo sa mga kapatid natin na hanggang ngayon, alam niyo po, reality yun. Inaabot po ba ng baha ang Villalonita? Nakakaranas po, hindi po malayo sa experience namin. Reality po hanggang ngayon, ang bayan po ng Kalumpit at Hagonoy, hindi na po sila naalis sa baha. May mga kapatiran po tayo na hanggang leeg po talaga yung inaabot at hindi sila, dahil sila yung nasa dulo, hindi na sila naaabot talaga ng relief goods. At ayaw natin maging mayaman na lang. Ang sinasabi ng Panginoon, we are a community that sees each other. Nakikita natin yung kalalagayan nila at meron tayong ginagawa. Ang church natin sa Villalonita nakakaranas ng baha. At so tuwing may pagbaha, meron tayong ginagawa para dun sa mga kapatid natin na alam natin na apektado sila at maaaring hindi sila makakain, di ba? Maaaring wala silang tulugan. Kaya ang call po ng ating iglesia sa iba't ibang lugar ay tingnan natin yung ating mga kapatid. In faith community, no one should be invisible. Do we notice Lazarus? Baka may mga Lazarus sa atin, among us. Those struggling financially, emotionally, or spiritually. Building faith means opening our eyes and hearts
to those that are margin. Nakakatuwa kasi kanina, kinakwento ni Ate Leslie na meron po kayong mga extension, outreach, community, at yung mga bata ay marami po sa kanila na nasa outreach po. Kaya ito yung isang testimony ng ating churches na we want to build a community of faith and we see each other. Hindi po natin pinapabayaan. Kaya alam niyo po yung mga offering natin, malayo yung napupuntahan nito. Dahil naaabot nito yung mga bata na kailangan ng salita ng Panginoon. Number 2 po. Number 1, a community that sees each other. Number 2, a community that lives generously. Verses 22 to 26. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumingala ang 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natalaw sa malayo, si Abraham. Kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niya si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang malaking bangin, ang isang malaking bangin, upang ang mga narine ay hindi na makaparian, at ang mga nariyan ay hindi na makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang Abraham, ipananahimik ko, ipinamamanhik ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila na hindi na sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya, ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. A community, 22 to 26, a community that lives generously. In eternity, doon sa binasa natin, roles are revealed. Si Lazarus, dahil nung nandito siya sa lupa, maraming paghihirap yung naranasan niya. Sa kabilang buhay, siya yung na-comfort. Yung rich man, ang kabaligtaran ng nangyari. The sin was not wealth, but withholding compassion. God's design for community is sharing generosity. Kaya tayo binibless ng Lord. Di ba po? Nakakatuwa po ito eh. Every time na meron tayong mararanasan na pagpapala, ginagamit lamang po tayo na instrument, na agent ng Lord. Kasi meron siyang special na ministry na gusto niyang pagpalain mo. Nagets niyo po? Nag-increase ng sweldo. Lord, ba't po nag-increase ng sweldo? Meron palang special ministry na binuksan ang church. Kaya ka pala nag-increase ng sweldo, gusto kang gamitin ng Panginoon para pagpalain ang ministry ng iglesia. God's design for community is sharing generosity, lifting one another up. Wala akong iba dun sa binigay na text sa atin ng Panginoon. Ipinapakita na kaya tayo ay pinagpapala ng Panginoon para pagpalain po natin yung iba. Kaya kapag meron tayong na-receive na special blessing from the Lord, itanong natin si Lord, Lord, sino po yung gusto mong i-bless ko ngayon? Binigyan ako ng blessing ng Lord last week. Lord, sino po yung kanino mo po gustong i-extend?
learning na gusto ng Panginoon na maintindihan natin. Kaya binigay niya po sa atin yung Luke chapter 16, 19 to 31, yung story ni Lazarus, upang maintindihan natin na hindi kasalanan na maging mayaman ka. Hindi kasalanan na maging maayos yung buhay mo. Pero dapat nakikita natin yung mga nakapaligid sa atin na kailangan natin tulungan. A community that lives generously. Number 3, we are building a community of faith, a community grounded in God's Word. The rich man wanted a miracle to convince his brother. Ilan yung mga kapatid niya? 5. Meron pa po akong 5 kapatid. Diba? 5 kapatid na lalaki, puro lalaki sila. Sabi niya, papuntahin niyo po doon kasi ayaw na ng mayaman na maranasan ng mga kapatid niya yung nararanasan niyang hirap. Pero anong sabi? Hindi na kailangan kasi may nagpe-preach sa kanila. Pag nakinig sila doon, maliligtas sila. Hindi kailangan bumalik ng isang patay para maniwala yung 5 kapatid. At tayo, bilang tayo ay nagbe-build ng community of faith, kailangan maging grounded tayo sa God's Word. Di ba po? Grounded sa God's Word na sa mga sitwasyon na tayo po ay dumaranas ng pagsubok, dahil grounded tayo sa God's Word, alam natin yung sinasabi ng Lord na kailangan natin gawin. Di ba po? Kahapon po yung mga young people doon sa aming church, sa ating church sa Polo, nagkaroon po ng activity at ang topic po namin yung abundance of the heart. Sabi po sa Luke 6:45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di ba po? Kung ang grounding natin ay God's Word, lagi kang nagbabasa, lagi kang nagme-memorize ng verse. Pag may nangyaring challenge sa'yo, ang nag-uumapaw sa puso mo, salita ng Diyos. Di ba po? May challenge ka sa pamilya, anong sinasabi ng Lord tungkol sa pamilya? May challenge ka sa school, anong sinasabi ng Word ni God tungkol sa mga challenges sa school natin? Di ba po? May problema ka sa mga anak, anong sinasabi ng Panginoon? If we really want to build a community of faith, we should be grounded in God's Word. Being a disciple, being a learner, wala po tayong ibang source ng learning natin, kundi ang salita ng Diyos. At sa tuwing may Christian Education Sunday, kasama lagi yung Bible quiz. Di ba po? Kasi binabalikan natin yung basic ng ating pananampalataya. At sa Christian Education, ang pinakamahalaga ay ang salita ng Diyos. And if we want to build a community of faith, we need to be grounded in God's Word. We have already God's Word. No? Free. Free po tayo na basahin. Meron po akong isang kakilala, taga-Saudi siya. Bawal siyang magdala ng Bible. Sabi ko, kuya, balutin ng damit at itik. Bawal. Death. Kasi po sa Middle East, di ba, hindi naman lahat ng country open. Hindi sila pwedeng magdala ng Biblia. Hindi sila pwedeng makita na nagpe-pray. Di ba po? Hindi sila pwedeng praise and worship dahil closed country sila. Pero tayo, libre po. Libre ang magbasa ng Biblia para sa atin. Hindi tayo papatayin pag nagbasa tayo ng Bible. Kahit marinig ng kapitbahay natin na kumakanta tayo ng worship songs, hindi nila tayo isusumbong sa pulis. At ang churches natin, very open. No? Sana huwag nating antayin na ipagbawal or makapunta tayo sa ibang lugar na bawal maging Kristiyano bago natin makita yung kahalagahan nito. Ano po yung kanina? A community that sees each other. Titingnan natin yung bawat isa. Pangalawa, a community that lives generously. Every time the Lord blesses us, i-bless natin yung iba. A community grounded in God's Word. At pang-apat po, a community that reflects
God's kingdom. Ano ba yung itsura ng God's kingdom? Kung babalikan po natin yung text natin, ang mayaman at si Lazaro, makikita natin na hindi dun sa pattern ng world. Kaya pala sinabi sa Romans 12:12, do not conform to the patterns of this world. Kasi anong sinasabi ng world? Anong sinasabi ng Facebook? Ang standard ng world ay dapat meron kang 28 na luxury cars. May kotse ka na may payong. No? Hindi yun no? Sinasabi ng world, nung mga una, nung after pandemic po, yung Facebook, naging very famous siya sa lahat. Dati kasi parang para sa mga youth lang siya, di ba? Pero nung na-open siya sa lahat, ang naging picture ng world, ang naging standard ng buhay, dapat meron kang kotse, dapat mayaman ka, di ba? Dapat nakapunta ka ng abroad para masabi na maganda yung standard of living mo. Pero, ang sinasabi sa atin, ang pinapakita sa atin ng Luke chapter 16:19-31, ay God's kingdom is totally different. Diba? Anong sabi niya? We lift the lowly, yung mahihirap, hindi siya kumulang dapat yung kinakain nila. Yung mahihirap dapat, grabe talagang bias si Lord. Kasi gusto niya laging sikat yung mga mahihirap sa kanya. Kasi nga mayaman na sila, di ba? Parang nasa kanila na nga lahat Pero ulit natin, hindi kasalanan yung maging mayaman. No? Kasi gusto nga ng Lord na i-bless tayo, di ba? Pero kapag mali, yung perspective natin, nakita nyo naman, kita natin sa mga television ngayon, hindi na natin kailangan i-sugarcoat. Kapag basis lang ng happiness natin ay yung kayamanan, yung maraming sasakyan, yung limpak-limpak na salapi, nasa malita yung community. No? Ang kingdom of God, a community that reflects God's kingdom ay lifting the lowly, feeding the hungry, healing the broken. And this is our call. Bilang community of faith, ito po yung mga kailangan natin gawin. And if ito na po yung ginagawa natin sa ating iglesia, we already built our community of faith. Kung titingnan daw tayo ng Lord, ang bawat isa sa atin, do they see God's community? Sabi niya dyan, one without gates. Wala daw gate, where all are welcome at the table. Nakita niyo na po yung Last Supper na puro mahirap, merong isang nag-paint yung Last Supper. Hindi yung 12 disciples yung nandun, kundi yung pulubi, yung basta yung mga nasa reglayan. So, as we build a community of faith, as we continue building, alam ko po hindi naman tayo nag-start nagko-continue na lang tayo. Ang Villa Relita ay meron ng community of faith na ginagawa. We are reaching out dun sa mga nangangailangan, diba? We are extending God's grace dun sa mga alam natin na nangangailangan nito. So, we are just continuing sa pag-build ng kingdom of God. So, ang parable po na ito ay nag-e-end siya sa isang warning na habang nandito tayo, hindi ito yung ending natin, di ba? Paano tayo nabubuhay ngayon ay meron tong impact doon sa susunod nating buhay. Kaya niya po pinakita dito. So, tingnan natin, i-assess natin yung life natin today. Kung ikaw ay isang student, di ba? Paano ka nagiging mabuting estudyante? Paano ka nakakapag-share sa kingdom building kung ikaw ay isang estudyante pa lang? Kung ikaw ay isang working, di ba? Paano tayo nakakapag-participate sa pag-build ng kingdom? Ng community of faith. Ang
pledge po natin, sino yung nasa gate natin? Sino yung nag-aantay para atin silang ma-reach out at ma-embrace? Kaya natin yung i-embrace, no? Si Lazarus, kasi kung ako man po yung mayaman na nandun, mahihirapan ako kasi, di ba? Puro sugat, no? Puro sugat, siguro sobrang dumi. Pero, unti-unti, meron kang pwedeng gawin. Di ba? Para matulungan siya. Building a community of faith means breaking down barriers. Sabi nga po the more na binibless tayo ng Lord, hindi pataas dapat yung ginagawa nating bakod, kundi hinahabaan natin yung table para sa lahat. Diba po? It is sharing our lives and living God's Word together. Sa pag-celebrate po natin ang Christian Education Sunday, nawa po, baunin natin yung message ng Lord sa bawat isa. Sino kaya yung Lazaro na gusto ng Lord na tulungan ko? Pwedeng pag-uwi ninyo, galing sa church, pwedeng sa inyong mga office, sa inyong mga schools, or sa inyong family, sa inyong community. As we build the community of faith, let us remember that God wants us to see them, to live generously, to be grounded in God's Word, and to reflect God's kingdom. Tayo po ay manalangin. Panginoon na merciful, compassionate, patuloy po namin hinihiling na i-open mo po yung aming mga mata para po patuloy namin makita yung mga tao na gusto mo po na i-extend namin yung blessings para sa kanila. Maraming salamat po dahil lagi kaming may pagkakataon na gawin yung mga ipinag-uutos mo sa amin. Meron kaming pagkakataon para maging kabahagi sa pag-build ng community of faith na gusto mo po para sa amin. Maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita, naalala po namin yung mga bagay na dapat po namin ginagawa bilang iyong mga disipulo. Kaya sa aming pong pagpapatuloy, patuloy pong makita namin at gumawa kami according po dun sa nais mo. Patuloy po namin na itinataas sa iyo ang Miguel Lorinda UMC sa marami pa pong ministries na iyong nais po na i-open nila. Salamat po dahil patuloy po na ini-enlarge yung kanilang territory. Salamat po for blessing this church. Nararanasan po namin yung mga pagpapala magmula po sa kanilang mga magagawa kay Pastor Ray at kay Ate Vida, kay Deaconess Rez at Panginoon sa Church Council at sa buong Binalita UMC. Salamat po dahil alam namin na patuloy ka mag-open ng doors para po sa mga bagong ministries. At umaasa kami na patuloy po na magsasubmit kami sa iyo at magkukumit kami ng buhay namin, ng time namin, ng pressures namin, Lord God, para po sa advancement ng kingdom. Salamat po sa iyo, aming Ama, sa umaga na ito. In Jesus' name.